toxic smoke from a burning landfill in Navotas is now spreading beyond Metro Manila, forcing thousands of residents to evacuate. Authorities are now on the ground to assess the situation. We go live to Mobile Journal Arles de Los Santos for the latest. Arles, kamusta na ang inspection dyan? Diego at Angela, ilang minuto pa lamang mula nang umalis tayo doon mismo sa Navotas City Sanitary Landfill na ngayon nga ay nasa 80% na o humigit kumulang 30 hektarya na yung nasusunog na bahagi nito. Bunsod yan ng methane combustion na nagsimula noong Biyernes nitong nakaraang linggo. Yung kapal nga ng mga basura doon ay nasa 16 meters. Kaya naman nananatiling malaking pagsubok para sa Navotas LGU yung pag-apula sa sunog nito. At actually, Angela at Diego, yung tubig nga raw ay tila hindi na sapat para maapula na ito. Ang kinakailangan na raw ay yung paggamit nga ng putik at ng lupa para masuppress na yung oxygen sa ilalim na nagdudulot naman ng paglaki at pagpapatuloy nga ng sunog. Dati, nitong mga nakaraang araw ay nasa 60% lamang yung sunog yung nasusunog na bahagi nito. Pero ngayon nasa 80% na dahilan para nga bisitahin na ito personal ni DPWH Secretary Vince Dizon dahil humingi ng tulong na mismo yung local government ng Navotas City para magbigay ng mga engineering related equipment, bigay na lamang ng bulldozer, dredger at ng backhoe para hukayin yung mga lupa doon at ipanampak doon nga sa sanitary landfill na actually hindi na ito operational mula pa noong 2025. Arles, ano ba yung official cause of fire nito? Kasi ang daming lumalabas na balita. Sa ngayon, Diego, ay meron pa rin apoy. Ang mahirap dito ay dahil nagkaroon nga ng methane combustion nanggaling sa ilalim ng lupa yung mga gas na expose sa init and then lumaki, cost, and then nasunog yung mga nakikitago na bahagi and then pumalat na. Sa ngayon ay meron pa rin apoy at nasa ika-6 na araw nga yung Bureau of Fire Protection at yung Coast Guard at yung Navotas City LGU at yung Bubando, Bulacan para nga magtulong-tulungan na maapula ito. Well, you are wearing your mask right now. Ibig sabihin, hindi pa rin okay ang air quality dyan sa Navotas? Yes, Angela. Actually, sa air quality index monitoring na inilalabas ng Navotas City LGU kahapon, nasa normal naman yung air quality dito. Pero pinapaalalahanan nila yung mga karatig nilang bayan o yung mga tributaryo nating tinatawag, lalo na yung mga sensitibong sektor, kagaya na lamang ng may mga sakit at nakatatanda na magsuot ng face mask. Kasi, Angela, nakita natin kahit bago pa tayo pumasok dito na talagang yung usok ay malaki, At actually, umaabot nga ito doon sa Ubando, Bulacan dahilan upang mag-evacuate yung nasa 3,000 mga pamilya, At patuloy naman namin na monitor yung air quality index, pero mataas kasi yung risk, ng respiratory illnesses kung patuloy nga na malalanghap ito. And sa experience natin, doon mismo sa sanitary landfill kanina, mausok pa din at napasusulasok, mabaho yung amoy. Pagpasok pa lang, medyo parang may amoy-ammonia na, sakit sa ilong. Kaya naman understandable kung patuloy ang pagpapaalala ng lokal na pamahalaan na mag-mask up ang mga residenteng kalapit dito. Arles, ano yung mga challenges ngayon ng mga firefighters with regards to this? And alam ko kasi this is a methane-induced fire. Dapat ma-resolve daw agad ang isang methane-induced fire kasi it can cause more explosions kung hindi daw ma-settle to. So ano yung timeline nila? Sa ngayon, Diego, tinanong din natin yan kay Secretary... Wait lang, kasi bababa na tayo ng baka. Tinanong din natin yan mismo kay Secretary Vince Dizon. Hindi pa raw sila makakapagbigay ng definite timeline kung kailan nga talaga agad itong maaapula. Pero patungkol doon, Diego, sa mga hamon na kinaharap, isa dito yung low tide, Kasi kagaya nito ngayon, hindi pa makadaong yung isang dredger dahil mataas pa daw, mababa pa raw yung tubig, Kaya baka later on, mga alas 11 onwards, baka bumaba na raw yung tubig, tumaas na daw yung tubig at makapasok na nga yung dredger, Actually, yung hamon din yung mapagdadaungan nga ng mga ito, At kinakailangan na nga yung pagtabo ng lupa doon. Actually, pati yung mga private sector and companies na nandito sa area ay tutulong na rin. So ano na yung pinaka-update doon sa plano ng LGU ng Navotas pagdating doon sa pagpapanagot sa mga landfill operator dyan? Kasi a few days ago, if I'm not mistaken, sabi nila tinitignan nila na mag-impose ng penalty. But ano nang update tungkol doon, Arles?
Ngayong alas 11 ng umaga, Angela, no, ay magkakaroon ng meeting yung lokal na pamahalaan ng Navotas para nga masigurado na masilip yung posible ng irregularidad at paglabag ng sanitary company, no, na dati na nakakuha ng permit dito para magsagawa yung dredging nga, no, yung pag-operate nga, no, ng sanitary landfill. Pero ayon kasi sa kanila lipat na daw sa lokal na pamahalaan, no. Pero ayon kay Navotas City Mayor Chanco, actually pinag-aagawan nga raw itong lupa na ito, no. Kaya medyo in a way conflicted pa din kung sino na nga ba talaga yung mangangalaga dito. Pero dapat kasi, Angela, kapag ang isang sanitary landfill ay hindi nagagamitin o magtitigil operasyon, na kailangan magkaroon ng rehabilitation dito para masigurado na magamit uli yung lugar. At syempre, isa sa mga paraan dyan, either pwedeng gawing park, pwedeng taniman ng puno para magamit ng publiko dahan-dahan, and then probably, no, later on ay makapagtayo ng mga gusali na pwede namang magamit para sa ekonomiya ng lungsod na nakasasakop dito. Well, kamusta naman yung mga residente? Sabi mo kanina ang ilan dito dun sa mga affected ay nailipat, no, sa mga evacuation area. Saan yun? Kumusta sila? And may mga nakausap ka ba? Meron ba sila mga plano na maghabla dito sa mga land operators na to dahil this causing too much trouble sa kanilang lugar? Sa ngayon, Angela, hindi pa tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makapanayam yung mga residente, no? Pero actually, itong bahagi kung nasan tayo ngayon, ito ay boundary lamang, no, ng Navotas, ng Malabon, and then yung Obando, Bulacan, no, na kung saan mas apektado nga yung mga residente ng Obando, Bulacan, dahil kung tutuusin, yung hangin ay papunta sa kabila, no, which is sa Obando, sa Bulacan nga, no. Kaya kasama sa nag-inspection dito yung kanilang mayor para nga masigurado pa din at masiguro yung kapakanan ng kanilang mga residente. Confirm natin kung may mga kaso nga o ihahabla din nila itong kumpanya na dating nangangalaga ng sanitary company, pero nakadepende pa rin yan syempre sa mga legal na mga basihan na patungkol nga dito sa operasyon ng landfill na ito. When was the last time na bumisita naman dyan ang DENR? No? Kasi sila din ay eyeing, no, to file charges against the operator para nga mapanagot ito dito sa pinsalang dulot ng kanilang landfill. Actually, kanina, Angela, may kasama tayo mula sa DENR, and then kahapon, if we get it right, nagkaroon din sila ng press conference and assessment dito sa area na papunta naman doon sa sanitary landfill na yon, no, na actually malaki, Angela, malaki yung land area noon dahil nasa 43 hectares yung sanitary landfill na iyon, no, and nasa 30 hectares na daw noon ngayon yung may apoy, no. Kaya yung DNR ay syempre nababahala din, no. And syempre yung titignan din nila yung ECC, yung environmental compliance na tinatawag, kung meron nga bang paglabag ito na baka makasuhan din talaga eventually, no. But we need to confirm yung kalalabasan ng kanilang investigasyon. Arles, a few days ago, no, several cities sa Metro Manila naglabas ng mga kanya-kanyang report on yung air quality index. Quezon City, Manila, na nag-increase ang hazard level ng per city. Is this also right now being affected by the yung Navotas landfill burn? We will confirm, Diego, pero parang may nakita natin na may connection nga. Kasi kahit kanina doon, yung hangin talaga sinusway eh. Actually, in a way, parang outside Navotas nga at Malabon yung area na yon. Parang mas more on sa Obando, Bulacan talaga dito, no? And then, sabi ni Secretary Vince Dizon, may mga ulat din daw na actually umaabot pa doon sa Bataan, no? Kaya talagang malaki, hindi biro yung usok at syempre yung panganib na posibleng ang bitbit nitong sunog na ito. Arles, kasi di ba sabi mo yung experience is not only amoy but pati sa mata masakit, kasi I understand this is a methane burn. So with that in mind, are they also going to check yung mga waterways natin? Kasi kung may methane yan, affected ang waterways. Yes, Diego, kasama yan sa kanilang titignan at i-check. Pero kanina parang even hindi naman wala namang sunog, parang in a way, no, hindi ganoon kalinisan yung tubig dito. May ilang mga bangka na dumadaong at nangingisda doon sa mga bahagi ng Manila Debay. Pero yung water quality, particular doon sa landfill, ay kailangan pa ring suriin. At syempre, no, yung part kasi dapat yung Diego pa din noong rehabilitation ng compliance noong sanitary landfill na umabando na noong nakaraang taon pa. Well, pakibigyan mo kami ng konteksto, Arles, doon sa kung saan saang mga lugar nanggagaling yung mga basura dyan sa landfill. At ngayon na mayroong problema dyan,
at possible closure ng landfill na yan, papaano ang kumbaga pagtatapon ng basura ngayon dun sa mga areas na yan ang ginagawang tapunan ng basura? Well, Angela, yung mga local government unit natin, no, may kanya-kanya namang kontrata yan sa mga sanitary companies. No? Actually, malaking bahagdan nga sa Metro Manila, yung Lionel, yung ginagamit nila. No? Pero dito, hindi tayo nakakakita ng mga trucks na meron kasi nag-stop na ito noong 2025 pa. No? We will confirm kung yung mga basura na dating tinatapon dito ay inilipat na. No? Kasi if we get it right, meron din mga landfill doon sa Rodriguez, sa Rizal na naging issue din at may mga problema rin, and yung depende naman kung ano bang mga lugar yung tinatapon, parang Greater Manila din yung nakikita natin na mga mga nagtatapon dito noon. At nakita na kanina, actually halos mapulbos na yung ilang mga basura doon, no? Kaya kapag ka nag-i-step, kanina nga yung sapatos natin dito, kulay itim. Paglabas natin, medyo off-white na siya dahil napakakapal talaga ng alikabok doon. And of course, finally, mabilis na lamang, paano yung mga tulong na ibinibigay dyan sa residente na affected? Pagkain, medical assistance, Arles? Yung Navotas City LGU, Angela, ay nakapagbigay na ng nasa 3,000 sako ng mga bigas para doon sa 3,000 mga pamilya na apektado nga nitong usok na ngayon ay nasa evacuation center. Patuloy na sisilipin at aalamin ng Navotas LGU, gayon din ng Obando, Bulacan, at yung mga posibleng karatig na mga lugar nito, no, kung ano pa nga ba yung mga aksyon na kanilang maaaring gawin dahil sa ngayon hamon pa din talaga yung pag-apula ng sunog at hindi ito nagtatapos sa apoy na nandoon sa landfill kundi pati doon sa usok na maaaring malanghap. Kaya paalala pa rin ng mga otoridad, kagaya po ng aking ginagawa ngayon, magsuot ng face mask kung kinakailangan, lalo pa kung bahagi kayo ng sensitibong sektor, yung mga nakatatanda natin at yung mga person with disability para nga po hindi magkaroon ng anumang respiratory problems. Angela at Diego. All right, thank you for that, Mobile Journal, Arles de los Santos.